For today's video, magluluto naman tayo ng crispy paa ng manok na pwedeng makain pati buto. Kung mahilig ka sa paa ng manok pero ayaw mong maghimay, meron na tayong solusyon dyan. Take note lang mga ka-brother, hindi nyo na kailangang i-boneless yung paa ng manok. Kaya panoorin yung buong video, tuturuan namin kayo paano, simulan na natin. Bumili nga pala kami na nasa 3 kilong paa ng manok. Unang gagawin natin dyan, syempre pakahugasan lang muna natin yan at tanggalin yung mga ekstrang balat na nakadikit pa sa paa ng manok. At after nyong mahugasan ng mabuti yan mga ka-brother, isasalang na natin. So, balang ginawa natin dito, pinakuluan lang natin siya sa pressure cooker. Naglagay tayo ng bawang, sibuyas, asin, paminta, at dahon ng laurel. So, pinakuluan pala namin yan, pero after 10 minutes, binuksan din namin kasi feeling namin na parami yung mga paang nilagay natin dito sa ating pressure cooker. So, nagbawas lang tayo dyan at after natin bawasan, sinalang natin ulit. Maniwala man kayo sa hindi mga ka-brother, pinakuluan namin yan ng nasa 2 oras. Una, hindi ako makapaniwala na pwede palang lutuin yung paa ng manok ng 2 oras sa loob ng pressure cooker. Nagulat na lang kami pagbukas namin after 2 hours, buong buo pa yung mga paa ng manok. So naglagay tayo dyan ng yelo, hindi namin tinanggal agad dyan, pinalamig muna natin para hindi masira at tignan nyo naman, buong buo pa yung paa ng manok. So after nating mapalamig dyan, nilagay natin dito sa ating tubig. So, nilagay natin dyan sa palanggana mga ka-brother para hindi magkadikit-dikit yung mga paa. So, dry butter nga palang gagamitin natin. Bale, naglagay lang tayo dyan ng harina, cornstarch, at naglagay lang tayo ng pampalasa tulad ng asin, paminta, at syempre, hindi mawawala dyan yung garlic powder. Yan yung magpapasarap dito. So, halu-haluin nyo lang na mabuti yan mga ka-brother. At kapag okay na, ilalagay na natin yung paa ng manok dito sa ating dry butter. Medyo dahan-dahan lang kayo mga ka-brother kasi nga, sobrang lambot yan. Sa pagsasalang naman, huwag masyadong marami. At kung umabot ka nga pala sa part ng video to ka-brother, paki-comment naman kung tagasan ka para alam namin kung saan umabot yung video. Sobrang bilis nga lang lutuin ito. After nasa 10 minutes, okay na yung ating first batch. Medyo marami-rami yung gagawin natin ngayong araw. Bale, naka-3 batch kami dito at tignan nyo naman mga ka-brother, buong-buo pa rin yung ating paa ng manok. Sa totoo lang, first time lang namin ginawa to at nagulat kami dahil perfect naman ang naging resulta kaya pwede nyong gayahin to mga ka-brother. At yan, ready na lahat ng ating paa ng manok. Siyempre, ipapares natin yan. Alam nyo na yan, ka-brother special suka. Available yan sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa comment section. Una natin iti-taste test is yung part ng buto. First bite, you know, grabe. Ganun siya kalambot mga ka-brother. Una, hindi kami makapaniwala pero nung naluto natin to, talagang kain lahat. Wala kang itatapon at ang kagandahan nito, hindi siya ganun nakakapagod tulad ng pagbo-boneless. Kaya sa mga ka-brother na nakapanood ngayon, hanap na kayo ng paa ng manok at subukan yung gawin etong crispy paa ng manok na pwedeng makain pati buto. Sobrang nakaka-enjoy siyang kainin kaya subo lang tayo ng subo dyan. Pati ang mga ka-brother natin ay sobrang nag-enjoy dito sa ginawa natin. San ka nga naman makakahanap ng paa ng manok na pwedeng kainin pati buto. At sana mga ka-brother, nag-enjoy kayo sa simpleng episode natin ngayong araw. Sa mga ka-brother na natakam, pwede nyong gayahin to. Sa mga gustong mag-order ng suka, available na yan sa Shopee at sa TikTok Shop. Ilalagay na lang namin yung link sa comment section. Maraming salamat sa walang sawang support ang binibigay nyo sa ka-brother vlog. Sobrang appreciate namin kayo, lalong-lalo na sa bagong followers natin. Maraming salamat po. Ingat kayo and